Yo, what's up? Happy Friday sa inyo, guys! Usapan ulit tayo dito si Ryzen 101, Ryu! What's up? chill grit lang talaga si Ryu eh. Kamusta guys? Kamusta ang inyong Thursday? So far, huling usap natin is Wednesday. So, pahinga tayo ng Thursday and then ngayon nagbabalik tayo. Mamaya ba, Brad? Lalaro tayo mamaya? Anong boss eh? Kayo ba? Ano ba ang trip plano mo? nyo? Iyon ko Ako yung talaga gusto subukan Friday ngayon eh. So, pwede tayo magpuyat. Yuhuu! Pwede tayo mag-gaming mamaya. Kung ano lang kalaban natin ngayon. Antok lang. So, pwede tayo mag 7 days to die. May atinan nga ako na Brad eh. Uso na pala yon. Meron akong ka-office mate before na nasa Amerika. Ikakasal sila tomorrow. And invited ako for their virtual wedding. Virtual wedding, Brad. Invited ako. Ang tanong kung magigising ako. Special guest. New normal. Paano yung kain nun, boss? Virtual wedding. Ayun nga, no? Teka, paano nga kami kain nun? Kasi usually pagkakasal, mga ganun. Reception nun, virtual din. Kaya nga. Parang dadaan na lang sa camera yung lumpia. Lumpia, pansit. Sakit. Pero yun nga, ang oras ng kasal is 6:00 daw sa Philippines. So, dito sa akin ay 9:00. So, kung matatapos tayong mag-gaming ng mga 4 o 5, may oras pa naman ako matulog. Ayan, so Friday the 13th ngayon, guys. So, naniniwala ba kayo doon sa superstition na yon na about Friday the 13th or something? Kasi, ano nga ba yung superstition na ng Friday the 13th? Malas daw ang Friday the 13th eh. Sabi nila. Malas lang, wala naman. Wala naman eh, pero yun nga, may pagkamalas daw yung araw na yon. Parang pagka may na masamang nangyari is minsan na natataon na Friday the 13th. Ay, dahil siguro Friday the 13th, ganun. Kaya kaya yung iba parang pagka Friday the 13th, may iniiwasan nila yung araw na yon. Ano bang take mo doon, Ryu? Hindi, boss eh. Wala nito. Hirap pa ako sa mga superstition na ganyan. Na mga ganon, sa bagay. Pero yun nga, so far, parang nag-ano na rin siya eh. Pero yun nga, about Friday the 13th, sumikat yung kay Freddy, no? Sino nga, Jason, Freddy tuloy. Freddy Cougar, hindi pala si Freddy Cougar. Iba pala si Freddy Cougar. Ano? May apelido nga ba yun si Jason? Jason, teka. Ang unang-una ba talaga niya is Friday the 13th yung pangalan ng movie na yon? Friday the 13th. Teka, sorry, i-google na natin. Friday the 13th. Hindi ko sure, pero alam ko parang siya yung pinaka ng mukha ng Friday the 13th eh. Usually kapag gano'n. Pero Brad, mukhang tama ka, Brad ah. Kasi tinype ko lang Friday the 13th. Ang kasunod na sinasuggest na word ni Google is 2020. So, ibig bang sabihin nun, magkakaroon nun? Ewan ko lang. Pero yun nga. Ang pangalan nito, Jason. Jason has last name? Walang last name eh. Pero kapag yun talaga ang sure, kapag sinerch mo online, Friday the 13th, laging mukha ni Jason. Mukha ni Jason, yung nakamaskara na Hockey mask. Oh. Meron sa apelido, Brad. Ito ngayon ko lang din nalaman and for the viewers natin. Ang pangalan niya, he's Jason Voorhees. V as in Victory, OORHEES. The star of the 7 of the 9 Friday the 13th movies. Kasi alam ko meron ding ito Voorhees. Meron din kasing, alam ko yung meron din nga kay Freddy Krueger, di ba? Oo. Ano naman yung style niya, yung may malaking tapos mahaba yung mahaba ba yun? Alam ko isa rin yun parang sa Friday the 13th na din siya eh, na character eh. Pero alam ko mas mabenta talaga to si Jason. Oo, sa bagay. Kumbaga, nung bata ako, parang yung mga horror dati talagang nung panahon nun, parang natatakot ka na sa ganong style ng horror eh, no? Si Jason, kay Freddy Krueger.
Mga ganun nakakatakot na no? Yun lang. So, si ano pinaka nakakatakot dati? Sino ba? Si Chucky. Ay, si Chucky. Oo. Nakailang movie ba to? Nakailang sequel ba to? Parang nakaano yata to, Brad, no? 7 o nagkaroon pa nga ng Chucky's Bride, di ba? Nagkaroon siya ng ng asawa. Nagkaroon siya ng asawa, tapos katakot yun. Takot. Yun doon talaga ako takot kasi hindi ako masyadong natatakot sa sa halimbawa kay Jason o kaya sa mga mumu. Okay. Kasi wala kang reference masyado Okay. Wala kang reference masyado pero kapag si Chucky Doll kasi takot ka na sa lahat ng manikang makikita mo. Oo, totoo. May reference ka talaga Oo nga. Stay rin takot sa lahat ng manika. Sa lahat ng manika, okay. Ay di ano ba yung merong lumabas na na ano nga ba yun? Nedo lang 2010 something lumabas yung movie na yun about sa doll na yung nagsasalita yung puppet. Yung ano ba tawag sa mga ganon na yung mga ganon. Merong nakalimutan ko lang yung pangalan nung movie na yun pero feeling ko kung hindi ka sanay sa na mga ganong doll na yung nagsasalita, matatakot ka talaga sa totoo lang. Tsaka yung maski nung pero kung ngayon ko iisipin, hindi ko ma-imagine kung paano nakakapatay si Chucky. Liit-liit niya Tapos ganito lang yung kayang gawin ng kamay niya Ano kaya nakakapatay yun? Pero nung bata ako, talaga bilib ako na tingin ko mapapatay niya lahat. Sa bagay, oo nga. Pero hanggang ngayon, parang sikat na sikat pa rin yung Chucky. Pagkadating kunyari sa mga Halloween, tapos costume. May mga nagko-costume na mga matatanda. Si Chucky yung ginagawa nilang costume kahit na hindi sila mukhang Chucky. Ikaw ba, mahilig ka ba halimbawa ganyan, sa office, kunyari. Usually sa office, yung mga previous ko, lalo na sa Pilipinas, usually pagka Halloween and December ng Pasko is may mga team, di ba? Halloween lang talaga. Pero yung iba nagko-costume, ganun. May mga event. Sa inyo ba, napagdaanan mo ba yung ganun? Meron parang costume? Hindi sa Halloween. Pero hindi rin talaga. Hindi na wala ka pang napagdaanan. Madaming ganun sa Japan akong nakikita, pero ako mismo ang gumawa. Ikaw ang mismong gumawa? Ikaw gumawa ng ako mismo yung nagsuot. Walang masyado. Pero sa Japan, dito yung tipong makakita ka ba nasakay ka sa bus, lalo na sa mga part ng Tokyo, Shibuya, doon yung may maraming mga nerd talaga Mga nerd? Yung mga tipo naka full on Pikachu sila, yung mga ganun. Doon mo makikita yun Talaga? Sa bagay. Yun nga, yung huling usap nga natin kasi, yung mga cosplay nga is na nakukuha sa mga vending machine, so walang kahirap-hirap, di ba? Yun. Alam. Parada dito ng hubot-hubad. Hala? Ano sabi? ano? May parada ng hubot-hubad? Nangyari na yun pero mga lalaki lang. Mga lalaki lang. May ganun, may parang para saan yun Parang rin yung boss, parang alam ko sa Pinas may ganun din sa Prat. Ay, hindi. Sa Pinas yung sinasabi mo sa UP. Sa UP naman yon yung tumatakbo sila. Oblation Run, ang tawag yata nila doon. 'Di ba yung yung statue nila, yung nakatayong ganon, yung statue, tapos basta nakaubo yung statue. Yun yung oblation niya. Tapos parang yearly may ginagawa ng mga tao yon na tumakbo ng nakahubot-hubad. Pero hindi ko sure yung pinaka root ng cause noon may for cause ba yon or may donation bang nangyayari or hindi ko rin sure. Kung ano yung purpose nun. Pero yung mga yung mga taga UP na nanonood sa atin, pwede kayong mag-comment kung para saan yung takbo na yun. Ay, UP, mga taga UP. Matanong ko nga, Brad, di ko pa alam. Anong school ka nga pala na-graduate? STI or ako, boss. STI? Wow! Ano ba doon?
semester doon. Sa Semester ang ano, dual. Yun nga, semester. So, dalawang sem. Dalawa lang. Oh. Okay. Hindi siya katulad nung iba. Parang ayoko rin eh. Maski may option ako na mag-trisem, ayoko rin. Parang gusto ko rin ma-enjoy yung kasi parang para sa akin boss at saka speaking as a student tsaka as professor ko parehas. Oo. Kumbaga nagtuturo ko sa engineering. Nga pala, Masasabi ko talaga na wala masyadong point yung academic system. Okay. Wala masyadong point yung academic system eh. Kasi tapos nung kaya para sa akin, maski kung papipilian ako trisem o kaya na lang twice a year. Parang gusto ko na lang i-enjoy yung college na era ko. Kaysa sa doon na ako kasi ang pinaka ayoko kasi sa academic system, pagalingan mag-memorize. Yun ang pinaka-ayoko sa lahat. Sa bagay, ako din hindi sa totoo lang hindi ako magaling mag-memorize eh. Hindi ako yung ganong tipo ng tao. Pero yun nga, may tao na magaling doon, may tao na hindi magaling doon talaga eh. Yung point na yan, yung point pati na yan na parang mini-measure kasi nila kasi merong 8 kinds of intelligence nga daw. Tapos ang mini-measure natin doon isa lang. Okay. Pag hindi ka pumasa doon sa isang isang standard na yun, ka na, considered as bobo ka na. Ang hirap naman kasi, parang yung term na bobo, para sa akin dapat hindi nga ginagamit yun eh. Kasi, parang hindi lahat is, parang may kanya-kanyang kakayanan kasi ang isang tao eh. Kaya ang hirap, dapat masabi na itong tao na to, napaka-bobo naman, or bobo naman itong tao na to. Dapat hindi ganun eh. Diba? Agree ako dyan sa'yo. Agree ako. Halimbawa, pag nag one-on-one tayo sa prog, baka manalo ko. Pero kapag nag one-on-one tayo sa, cross-stitch, talagang wala akong maibubugat. Sa bagay, totoo yun. Kumbaga, yun kasi yung measurement nila ngayon eh, na parang, yun nga, una sa lahat, ine-expect nila na may isang standard lang ng intelligence. Tapos pangalawa, memorization is the key. Hindi mo naman magagamit. Boss. Usapang IT ulit. Usapang IT. Sige. Ilang beses kayo nag-Google kung ano dapat yung gawin? Teka lang kung ako tatanungin sa trabaho ko, kasi sa trabaho ko, doon sa mga hindi nakakaalam, as a programmer, ngayon kasi napaka-vague na nung tinatawag nila as full stack eh. Kasi dati ang tawag lang talaga sa mga programmer or developer lang. Pero in a sense, alam niya lahat yung para ang hirap kasi maging ano ba tawag sa atin? Techie or ano ba yun? Nerd tungkol sa larangan natin eh. Pero yun nga, since iba-iba na yung mga technology na ginagamit ngayon para makapag-program ka, is minsan yung paano yung way, like loop na lang kunyari. Iba yung loop ng, let's say, sa back-end side. Iba yung loop sa C#, iba yung loop, minsan may kaibahan yung loop pagdating sa JavaScript lang. So minsan yung mga ganong simple nakakaligtaan ko, kaya nag-google pa rin ako. Ano na nga ba yung tamang loop nito? Mga ganon. Ako, aminado ako, ginugoogle ko pa rin yung iba na yon. Ako rin, boss. As in talagang minsan nga maski alam ko na kung anong dapat kong gawin, ginugoogle ko pa rin eh. Totoo. Kumbaga ang point kasi, lalo na sa IT kasi, ang IT kasi, never siyang consistent. Halimbawa, sabihin na natin sa physiology, sa mga doktor. Yung posisyon ng puso mo, pagdating 20 years later, yung pa rin yung posisyon ng puso mo eh. Totoo. Hindi mo kailangan baguhin. IT kasi laging nag-e-evolve. Nag-e-evolve, yes. Laging nag-e-evolve. Correct. Kaya kung memorize mo yan, mga siguro 5 years later, wala nang point yung mga memorize mo. Hindi, sa totoo lang, Brad, alimbawa, may yung siguro may side na mamememorize mo kung nandun ka lang sa isang field na yon. Kumbaga, siguro, paano ko ba masasabi? Network engineers. Feeling ko, network engineers, yung mga lagi nilang ginagawa, yun eh.
Pero pag sinabi mo kasing developer, napaka-vague ng talaga na pag sinabing developer, napakalawak kasi. Ang problema pa is nape-phase out minsan yung ginagamit mo. Kaya need mo mag-aral Actually, ng iba. Parang ganon. Para sa akin yung sa networking din kasi halimbawa, ngayon may sinasabi silang 5G ready, di ba? 5G ready. So pati sa networking actually. Tapos halimbawa, dati ano lang ang kailangan mong isipin, yung mga pag-route ng subdomain, kung ano ba, kung A-type ba, B-type ba. Ngayon kasi may halimbawa, hindi bukod doon. Halimbawa, kapag nag-ayos ka sa AWS, kailangan mo na ng knowledge sa VPC. Hindi na sapat yung tinuturo ng Cisco, kumbaga. Totoo. Kaya actually lahat naman nagde-develop eh. Oo, totoo 'yan. May tanong ako diyan. Nagigets ko yung hindi ko naman sinasabi na pointless ang pagpasok sa school. Ang sinasabi ko, kasi ito yung nami-misunderstand ng iba kapag pinapaliwanag ko 'to eh. Kasi sinabi ko rin sa mga estudyante ko 'to na yung mga maituturo ko sa inyo, 90% hindi nyo mapapakinabangan. Sinabi ko rin talaga sa mga estudyante ko yun. Kasi ang ibig ko sabihin kasi nun, ang mga tinuturo ko sa inyo, baka sino pumatay kay Rizal, ganyan. Tama yan na dapat ba? Tama. Pero hindi kayo uupo one time tapos sa interview nyo, job interview nyo, okay, sino ba ang pumatay kay Rizal? Walang mangyayari. Walang magtatanong sa inyo ng gano'n. Pero ang dahilan kung bakit importante ang educational system natin, una kasi masama man o maganda man sa masama, yun ang nagiging standards ng ng economy. Na kapag may degree ka, yun yung unang titignan nila sa resume mo, may degree ka o wala, ganito ganyan. Una yon. Pangalawa yung exposure. At the very least, may exposure ka kasi. Halimbawa, at least na-expose ka sa Java, halimbawa ganon, bilang IT, na-expose ka sa Java, na-expose ka sa paano gumagana yung hard disk nung unang panahon, pero hindi mo na magagamit yun. Pero at the very least, alam mo na-expose ka. Yung exposure ang pinaka-importante dun. Yes. Hindi talaga yung memorization, ganito, ganyan. Correct. Tama. Agree naman ako dyan sa'yo. May isa akong tanong. Naniniwala ako so far tingin ko may makakatulong. Pero ano yung take mo sa mga certifications? Paano mga certifications? Kasi like halimbawa kunyari sa Microsoft. Kasi before, ewan ko ngayon parang hindi na siya ganun ka Hindi ko lang sure kung hindi na siya ganun ka parang ka-importante. Kasi before, nung mga mid-2010s or something, parang karamihan sa Microsoft, halimbawa sa programming, mga Microsoft certified programmer or software engineer, yung mga ganon, parang mas may edge sila sa'yo. Pero yun lang, tinik kasi nila yun. Paano kung mas may advantage ka as tawag dito ng experience-wise compared dun sa merong certification? Ano yung mas pipiliin mo? Parang before kasi lumabas ng ganun eh. So, ikaw, anong take mo sa mga merong ganun? Mas may advantage ba siya? Ano yung disadvantage or something? Kung tutuusin kasi, parang ano lang din yan, boss eh. Parang para sa akin, hindi mo talaga masasabi, para dun sa mga walang certification, hindi mo talaga masasabi na hindi sila kumbaga, hindi sila competent dun sa field na yan. Pero hindi mo masasabi na hindi sila competent sa field na yan. Pero one thing is for sure, yun dun sa mga merong certification, parang ang dating competent sila dun sa field na yun. Dahil nga dun sa standardized na exam na ginawa ng kung sino man. Ngayon kasi ang dami na ring certification, may Node.js, may AWS, may Cisco. Ang dami ng certification ngayon eh. Pero sa naman sa kumbaga real world
speaking, ang masasabi ko, malaki rin ang mabigat din ng certification, lalo na kapag mas mabigat siya kapag nagwo-work ka na. Kasi nagagamit mo siya as paraan para mag-bump ng pay. Sa bagay, pwede. Totoo. Gusto mo ng salary increase, tapos bibigay mo na, may certification ako ng ganito. Magkakaroon sila ng parang dahilan para i-increase yung salary mo. Level up. Okay. Sige. Okay, enough nerd stuff. Kyle Guerrero, magre-report. Pasok! Back to you, Boss Jigs. Tapos yung mic ni Sean, yung mic niya na parang radio announcer. Dapat may ganun tayo. Tapos susunod yung podcast natin, ganun, Boss Jigs. Merong may sports naman. Diba? At dito sa sports, nakikita po natin dito na Eurotruck. May ganun tayo next time. As in talaga full on TV patrol program talaga. Sige. Makakarating din tayo sa level na yun. Huwag kang mag-alala, Brad. Pinagdaanan mo rin ba yun sa Pilipinas, Brad? Dati 90s yung madalas mag-brown out eh. Oo. Pagka ba brown out, ang tanong ko is anong pinagkakaabalahan niya pagka brown out? Pagka brown out, ako, boss, naglalaro ako ng kandila. Okay, kandila. Paanong laro? Yung kandila, 'di ba? Kandila, yung may apoy, tas gaganon mo. Or yung dadaanan mo yung apoy, tapos hindi ka feeling ko na pagdaanan nyo rin to, Brad, eh. Yung, alam mo yung shadow something, yung gagawa ka ng aso, ng pusa, ng rabbit. Paano na nga ba yung rabbit? Basta rabbit. Ganyan ba yun? Basta rabbit. Tsaka mas intense maglaro ng tagu-taguan kapag brown out. Pagka brown out, oo nga, tagu-taguan. Tama. Mas intense yun kasi talagang ilaw lang ng buwan ng Sige. Pero yun din pero sa totoo lang, boss, may time nung kabataan ko na kapag brown out, masaya talaga ako. Kasi parang may pagka-purist kasi kung ugali na tipong galit ako sa kumbaga, halimbawa kapag kasi nag-brown out, tanggal lahat walang TV, walang appliances, walang kahit kumbaga para kang bumalik bigla sa Stone Age. Oo. Na wala kang ibang ilaw kundi yung apoy tsaka yung ilaw ng buwan. Parang ang ganda ng team. Ganda lang ng team. Oo. Pwede pala, no? Pwede. Pag bumalik na naman yung kung ikaw pala tatanungin, parang may ganon din ako. Hindi ko lang alam yung alam mo yung tipong parang yung mga simpleng bagay na kahit walang internet, walang technology, mabubuhay ka. Yung mga ganong tingin ko mabubuhay ako. Kahit ako ganon. Tingin ko kaya ko mabuhay ng walang internet or walang basta sakto lang na may ilaw, may kinakain, yung may kausap naman yun siguro hindi ko kaya yun habang buhay na walang kausap. Unless, kasi kung sasabihin mo kung iba kasi yung yung kapag halimbawa sasabihin sa'yo na, sabi ni si Christian nandito, hello Christian, what's up? Iba kasi yung sasabihin nila na na tawag dito na sige nga subukan mo walang cellphone ng isang linggo. Iba kasi yun kapag ginawa mo ngayon yon, lalo na sa trabaho mo, maapektuhan kasi yung trabaho mo Oo. Yung syempre, tatawagan ka ng kumpanya, ganon. Iba yun Iba yun sa sinasabi ko na halimbawa, lahat walang cellphone, na lahat walang kuryente, lahat walang internet, lahat walang computer. Yun, mabubuhay ako doon. Pero kapag sabi mo ako lang ang wala, tapos hindi ako lang ang walang trabaho noon, ibig sabihin. Kaya yung sinasabi nila, meron kasi ako nakikitang meme na gano'n sa Facebook na sinasabi nila na
kaya mo ba mabuhay ng walang cellphone sa loob ng isang buwan? Bibigyan ka ng 1,000,000. Iba kasi yun eh. Iba yung sitwasyon na yun eh. Oo. Kasi sabihin nun, ikaw lang ang wala. Kumbaga, kailangan mo pa rin magtrabaho, kailangan mong mabuhay sa mundo na may technology nang ikaw lang ang wala. Parang gano'n. Totoo. Sige, agree. Agree naman ako dun. Pero kung ikaw nga papipiliin, gagawin mo ba? 1 buwan, 1,000,000. walang cellphone, walang technology. Sa setting na to, boss, eto pa rin yung trabaho ko, ganito ganyan. Hindi kaya. Kahit nabigyan ka 1,000,000? Hindi ka. Tutuusin mo, boss, Isang buwan hindi lang, pa rin isang buwan lang. Hindi Yun pa yung rin. example, 1 buwan lang. Tingin ko, boss, mas malaki yung mawawala sa akin. Ganon. Okay. Feeling ko mas malaki yung mawawala sa akin kaysa sa... Kasi una sa lahat nun, 1 buwan akong walang contact sa company. So, tanggal na yung ano ko nun, di ba? Tanggal na yung tag dito, yung trabaho ko nun. Kasi bigla na akong nawala ng contact. Tapos, pangalawa, syempre, ang maasahan mo ngayon, lalo na sa social distancing, yung virtual communication sa mga kamag-anak mo. Tapos katulad natin, na hiwalay sa core family, di ba? Tama. Ikaw, buti ikaw kasama mo asawa mo. Ako yung asawa at anak ko nasa Pilipinas eh. Pero madami pa rin, boss eh, kasi may kapatid pa rin ako doon. Tapos yung kinalakihan kong lola ko. Lola's boy ako, boss eh. Hindi ako father, mama o papa's boy. Pares tayo. Ako din. Lola's boy. Lola's boy. Doon ako lumaki din. Lumaki din ako sa lola. Lola at lolo. Lola's boy. Kaya nagpalaki sa akin talaga lola rin. Yan, tinitira namin sa Bulacan ngayon is sa grandparents ko. Father side. Grandparents na father side. Din yung natira sa yung naiwan sa Laguna, lola ko din yun. Yung mother ko kasi nandito sa Japan. Ibang bahay lang pero nandito rin siya sa Japan. Parehas pambuhay yung pero yung kinalakihan ko kasi talaga grandparents mo, parehas pambuhay. Hindi, boss, yung lolo ko wala na. Tapos ang kasi yung lolo ko hindi ko masyadong actually hindi lang masyado, hindi ko ata nakilala yun eh. Hindi ko talaga siya nakilala. Maagang yumao? Talagang hindi. Yun? Medyo chick boy. Laging wala. Medyo chick boy. Medyo lang. Malaking chick boy yun. Ito medyo hindi ko alam kung inappropriate ba para sabihin na medyo lap trip to. Kasi nung nawala nga yung lolo ko, talagang chick boy yung boss, as in guwapito talaga siya. Ang mukha niya kasi si Christopher Walken. Kaya niya si Christopher Walken. Familiar eh. Wait lang masasolve ni Google yan. Sige, tuloy ang kwento. Brad, sikat tong si Christopher Walken. Naalala ko na siya. Sikat to. Yan, boss. Kamukha niya si Christopher Walken. Kaya guwapito talaga. So yan, nawala nung pumanaw na yung lolo ko. Nandun yung lola ko, tsaka yung pangalawang lola ko. Nandun sila. Tapos, sila, boss? Kumbaga, siguro, ito na rin talaga yung masasabi ko na talagang tunay na maturity. Kasi, wala silang ako ang original. Yung walang ganon. Wala silang ganon. As in talaga, parang tropa pa nga sila. Parang mas maganda yung parang dapat umiirap pa yung lola mo. Ako ang original. Ganun. Walang ganun. Ako yung original. Ganun. Wala na silang yung legal wife. Wala na silang palabas ni legal wife, Christine Hermosa at si Ann Curtis. Shout out sa inyo baka naman. Sino na nga ba yung kalbo na lalaki nila doon? Kalimutan ko na, basta yun, yung actor na yun. Sorry sa'yo, nakalimutan ko yung pangalan mo. Mas gwapo kasi kami ni Rio sa'yo Joke lang. Si Derek Ramos? Derek Ramsey. Derek Ramos. Naku, yari tayo dyan. Saan ang galing si Derek Ramos? Shout out sa'yo, Derek Ramos. Feeling ko may pangalan na Derek Ramos eh. Mga Google nga, Derek Ramos. May lumabas sa Derek Ramos.
Shoutout sa'yo. Bembo Rocco daw. Ano sabi? Bembo Rocco. Bembol Rocco. Wow. Sobrang lumang-luma na. Sabi ng lola ko, gwapo daw yun dati. Sino ba? Bembol Rocco. Kasi may buhok daw dati. Ewan ko naglolo ko. Actually, si Derek Ramsey, hindi ko pa siya napapanood sa kahit ano. Hindi nga. Di boss, yun nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Naalala mo yung last time nang nag-podcast tayong tatlo. Tapos nagnghingi kayo ng mga quotes na naaalala nyo na napanood nyo sa Filipino movies. Yun. Tapos ang naaalala ko lang yung sinabi ni Nora Honor. Kasi nga, hindi na ako nanonood ng mga lately. Ang mga huling napanood ko na, kaya nung sinabi niyong, kalbo na artista. Ang alam kong kalbo na artista, si Benji Paras lang eh. Walang joke. Wala na akong ibang Kumbaga, as in yung dati lang, as in, Lito Lapid, Philip Salvador, Gabby Concepcion, yun lang yung mga kilala. Fernando Po Jr. Dito yung Pompiang. Yan ang the king ng ng Philippine action movies natin eh. Saludo. Laging nakabulsa. Isa ba yung nagsabi na isang bala ka lang. Isang bala ka lang. Parang siya nga ata. Siya yun, di ba? Isang bala. Si Fernando po. Isang bala ka lang. Brad, usapan natin si pangalan ng billiard, si Efren. Efren Bata. Usapan natin nakaraan. Nagkaroon sila ng movie Oo. Kwento mismo ni Bata? Oo, Efren Bata. Teka, Fernando. Nakalimutan ko yung pangalan ng movie. Tsaka si Efren Bata. Ang pangalan ng movie, Partners. Si Bata rin talaga. Si Bata rin gumanap? Siya mismo, oo. Eto, may message ko sa yung pangalan ng movie para i-YouTube mo na lang. Baka meron sa YouTube, mapanood mo. Yan yung pangalan ng movie, Partners. Dapat yun yung ilagay nila sa Netflix. Hindi yung kalokohan ni Vice Ganda. Actually, Brad, kung maglalagay sila ng mga movie nung 90s, kahit na 80s, na mga comedy, hindi ko trip yung mga comedy. No offense, maganda rin yung mga movie like yung unang-unang movie ni Vice Ganda, nagandahan talaga ako dun sa comedy niya. Pero no offense, parang hindi lahat sa akin na-impress ako. Pero I love you, Vice. Pero yun nga, tawag dito, kung maglalabas sila ng mga movie like Tito Vic and Joey, mga comedy nung 90s, yung mga comedy before, kahit na ito, yung mga movies ni Fernando Po Jr. Kasi ito, nung namatay si Fernando Po, madalas pinapalabas sa ABS-CBN yung mga movie niya eh. As in, every Sunday talaga, ilang buwan na pinapalabas. Papanoorin ko yun sa Netflix kung maglalagay sila. Kaya nga yung kay Bata, sure yun. Diyos ko, di ako mag-i-stream ng isang buong araw ng para doon. Kung yung kay Bata, kung lalabas sa Netflix yun. Oo. Bagay sa bagay. Yan. Sana naman. Gusto ko rin kasi malaman interesado din akong malaman kung paano nga yung nangyari yung niya. Career. Yung rise and fall. Hindi ko lang sure, meron na yata documentary nun eh. Pero hindi ko lang sure kung saan siya na-document. Pero iba pa rin kasi, di ba boss, yung talagang reenactment. Reenactment. Kaysa sa... kasi kapag documentary kasi, tapos kukwentuhan ka lang halimbawa ni Morgan Freeman na nung isang araw, parang medyo nakakaantaw. Pero ang nakikita mo talaga na sila yung nag-act. Okay. Nakakainganyo pa Bagay sa bagay. Efren Bata for the win. Within the day, Brad. Sa usual day mo ba? Usually, ako kasi daily may chance talaga na mag-browse lang ako ng feed ko sa Facebook.
Yeah, browse lang para lang makita. And then usually kasi nanonood din ako ng mga vloggers din sa ano sa Facebook eh. Usually Facebook na before nanonood ako ng mga vloggers sa YouTube. Pero ngayon nanonood ako vloggers sa Facebook. Pero yun nga, yung tanong ko doon is so far today, meron ka bang nakita na parang meme na worth i-share? Today, Today, ang mga medyo ano din eh. Marami-rami pero wala talaga yung tipong nag-stand out talaga na parang gusto ko i-share to wala talaga. Wala talaga. Kasi sa Siguro kung papipiliin ako ng isa doon. sige. Hindi siya meme pero yung meron akong napanood na video na prank siya para sa mga magnanakaw. Okay, prank sa mga magnanakaw, okay. Uso kasi yun boss apparently, uso pala yun sa Amerika na 'di ba kapag nagpapadala ng package, iniiwan lang nila yung mga deliver, yung nagde-deliver. Iniiwan lang nila sa may pinto ng bahay. Tapos may mga iba ninanakaw 'yon. Tapos meron ang ginagawa niya parang gumagawa siya ng prank para sa mga ganung tao. Okay. Na halimbawa, lalagyan niya ng paputok sa loob. Oo. Tapos yun ng may paint, hindi ka okay. Pero ano yun yung sinabi mo na yun na tungkol doon. Dito kasi may nangyaring incident sa kasama ko. Yung incident na nangyari sa kanya naman, mo-order siya online ng pagkain, yung pre-pack na meal na parang meal niya na to 3 times a day. So, mo-order siya for 7 days. Yung isang package niya, wala. Sinabi na na-deliver na. So, nanakaw siya. Wala siya nagawa, hindi rin binilik wala rin naman magagawa yata yung pinagbilan doon kasi binaba naman daw nila talaga sa building namin yung package. Isang buong box yun, Brad eh. Kasi pang 7 days na pagkain niya yun eh. Yun, nangyari. Na-experience na nung kasama ko dito yun. Grabe, no? Pero yun din talaga ang masasabi kong Siguro ang dami ko na rin kasi sinabing negative sa Japan. Pero yun talaga mako-confirm ko isang positive sa Japan. Na hindi ka makakaranas ng nakaw dito. Na ganon. Wow. Sana all ng tao ganon, di ba? Hindi ka makaka-experience ng nakaw dito, boss. Maski yung tipong mag-iwan ka ng cellphone sa sabihin pa natin yung as in iPhone XX Max pa yan. Iwan ka ng iPhone XS Max dyan sa lamesa. Walang gagalaw niya. May gagalaw niyan yung staff para itago. Tapos pag binalikan mo, sa'yo pa rin yun. Okay. Napanood ko nga yung sa Brunei ulit. Alam ko napag-usapan natin yung tungkol sa Brunei na napakaigpit ng law nila. Tapos, napanood ko yung vlog ni Will Dasovich. Kamusta? Kahit hindi naman kami magkakilala. What's up? Pero yung napanood ko yung vlog niya, nagpunta sila doon. And ang isang tanong nila yun nga tungkol doon is gaano kaigpit yung law nga nila. Ang sabi nung kausap nila is pag nagnakaw, putol kamay. As in, putol ka agad. Ngayon, may instances na depende. Ngayon, nagnakaw siyang pagkain kasi nga, gutom na siya, wala siyang makain. May chance pa talaga na hindi puputulin yung kamay mo. Pero doon, sa higpit nila, pag talagang nakita na cause, ay ninakaw mo yung cellphone or kung anumang gamit na para lang for your pleasure, parang gano'n, putol kamay kagad. Dapat sa Pilipinas, implement yun eh. Pero sa amin, hindi naman straight. Pag nagnakaw ka, tingin ko hindi ka makukulong eh. Talaga? Hindi naman sorry. Dito hindi strict dito, boss, sa mga ganon. Okay. Kasi eto boss true story to, hindi ko to gawa-gawa lang. Pero kasi kaya ako sinasabing munang true story to kasi baka hindi ka makapaniwala. Kasi yung pinsan ko din, alala mo si Blay? Si Blay, Si Blaze Magic. Hindi siya makapaniwala na totoo to. Pero nangyari talaga to. Isang araw may murder na nangyari. Na siya, tamang edad na yung lalaki. Hindi ko alam kung middle age na ba.
pumunta siya doon sa parang kapitbahay nila na babae. Di ko alam kung anong galit niya doon sa babaeng yun. Estudyante pa yon, boss. Oo. Underage. Sinaksak niya agad. Pagkabukas ng pinto, sinaksak niya. Sinaksak niya. Patay. Oo. Oh, as in dedo talaga. Hindi hospital, hindi as in hindi coma. As in dedo talaga. Dead. Hindi na kulong. Talaga. Walang kulong. Walang kulong. Wala man Sorry lang lang. prosecution na nangyari or paglilitis, parang gano'n. Prosecution na nangyari. Kasi dito kasi sa Japan, boss, ang hirap nung may manipis kasi yung boundary ng ng crime of passion sa kumbaga sa premeditated crime sa sa tawag dito, yung mga baliw. May mental issue sa yung mga ganyang Kaya yung iba kasi doon nila fina-file eh. Doon nila kinakategorize as na medyo, halimbawa, stress ka sa trabaho, hindi ko alam kung anong mga dahilan. Basta yung mga ganon. Kaya usually, hindi nakukulong. Bihira lang ang makukulong dito. Kaya kapag nakulong ka sa Japan, which is by the way, hindi ganun kasama, kasi nakita ko na yung kulungan nila, mas maganda pa sa mga 3-star hotel na makikita mo. Pero, yun nga, yung kapag ikaw nakulong sa Japan, malamang ang sama ng ginawa mo. Talagang sobrang sama. Ganun. Sobrang sama na talaga. Kasi eto, pumatay na ng minor. Eto boss, ewan ko kung nabalitaan nyo to. May isang beses na ito, sa buong mundo talaga to balita eh. Sa Akihabara, mayroong driver, binangga niya yung, syempre Akihabara, as in talagang tech town kasi yun eh, tech town. Okay. Kaya marami talagang tao doon. May mga naglalakad sa isang side ng kalsada. Ang ginawa ng truck driver, binangga niya lahat yon. So, doon ang daming patay. Bukod pa doon, pagkabangga niya lahat nun, bumaba siya ng truck, tapos pinagsasaksak niya yung mga pwede niyang saksakin. Ng mga tao. Oh. Bakit? Tapos, boss, so sabihin na natin 4 katao, 5 katao patay, sabihin na natin 17 injured, ganon. Walang kulong. Napalusutan yun. Ang pinalusot nila Walang parang kulong. may something sa utak niya, ganon. Wala pa rin kulong. Di ba? Pero merong isang weird dito kasi ang sinabi ko rin sa kanya, hindi nga siya makapaniwala dun eh. Na dito sa Japan, yung alam niyo yung pagdating sa controlled substances, doon napaka-stricto nila. Sa controlled substances, halimbawa sa marijuana, gano'n. Imagine nyo to boss, yung Yokozuna ng Japan. Ibig sabihin kasi ng Yokozuna, ikaw yung number 1 na sumo wrestler. Okay. Sa kanila yun, kumbaga parang banal lang dating. Kumbaga sa ating mga Pilipino, Manny Pacquiao yun. Si Manny Pacquiao yun. Kasi number 1 ka na sumo wrestler eh. So yun, nahulihan siya na nagwi-weeds, kulong. Wow. Tapos yung pumatay, hindi na kulong. Yung pumatay ng 5 katao, sorry lang. Pero yung nahulihan ng nagwi-weeds, kulong. Grabe yun pero yung hindi ko lang kasi hindi lang ako makapaniwala talaga na ganun eh. Kasi medyo gets ko yung may sira ng ulo. Paano kaya nila napapatunayan talaga na ay totoong may sira ng ulo to, parang ganun. Yun lang siguro yung question. Mahirap kasi patunayan yun kasi iba kasi yung sira na meron talagang kumbaga may physical evidence talaga eh. Halimbawa, yung brain mo nakita nila sa x-ray kalahati na lang talaga. So, namang may topak ka. Pero iba pa rin yung sabihin natin sa x-ray, sa MRI, lahat functional yung brain mo. Pero sabihin natin stressed ka, ganito ganyan. Hindi baliw Hindi baliw pero yung parang super stress ka na ewan na ganito ganyan kaya mo nagawa yon. Which is, para sa akin, hindi pa rin tamang dahilan yun. Kaya dapat makulong pa rin siya. Pero sa reasoning ng Japan,
safe. Safe. Okay. Yun ang hindi ko maintindihan. Ang sunod na tanong ko siguro doon is napamental naman yung mga ganong cases. Pinapamental. Oo. Okay. Pinapamental naman. Kasi kung hindi nila papamental, tas nasa labas lang din, parang, di ba? Kawawa naman yung mga next victim nun. Mental naman. Okay, sige. Gets. Medyo, medyo scary yung mga ganong instances no? Kawawa yung mga taong makakaranas ng ganon. Hello daw, sabi ni Tommy Areha. Yan si Tommy. Tommy, what's up sa'yo? Tommy Areha, yun no? Ano na yung usapan natin dapat, boss? Pang rated 13. Rated 13 na ba? Ito. yung meme na nakita ko, ito gusto ko lang i-share. Nadaanan ko kanina ito, babasahin ko. Ito shoutout, nakalimutan ko na kung sino to pero shoutout sa'yo doon sa original na nagsulat nitong message na to. Sabi niya ay, hello dun kay ate na binura comments niya about sa baha. Sabi niya, ate, kapag pogi, to the rescue. Kapag pangit, ba't hindi pa nalunod? Nagets mo yung sabi niya? GG. Bagay may mga ganun no? May mga ganun talaga May ganun naman talaga. Kasi bihira lang ang admit nito. Pero totoo naman talaga yun. Maski sa mga babae. Alam mo yung kapag halimbawa, kapag sabihan sila ng halimbawa, may kalaro sila sa ML. Sabihin natin, may senaryo, may babae, kalaro nila sa ML, tapos nanghihingi ng tawag dito, ng Facebook page nila. Tapos ano kaya yun? Yung baga parang kanila nakakatawa. Ano ba yun? Parang nakakausap lang ngayon, tapos ganito ganyan na agad. Pero kapag nakita nila na ang gwapo pala ng lalaki, lalaking nakalaro nila, tapos nanghingi ng Facebook page, malamang iba yung caption ng post nun. Totoo pala talaga ang true love, yung gano'n. Yung mga, meron naman talagang gano'n Oo nga. Ayaw lang talaga admit ng mga tao. Tsaka ito lang masasabi ko, Boss Jigs, opinion ko lang to. Pero ang masasabi ko lang, hindi lang lalaki ang tumitingin sa panlabas. Totoo. Hindi lang lalaki. Hindi lang lalaki ang tumitingin sa panlabas. Alam mo yung maski naman kasi lumobo na lang ako kasi kagaya nga ng sabi nyo, nasa IT field kasi talagang hirap mag-ilaw dito habang nagpo-program ka. Pero nung medyo mga bata-bata pa kasi ko, nakamukha ko pa tong, actually by kabata-bata, I mean 2 years ago lang kasi ito itong picture ko dito sa Facebook page ko. Sa Facebook page mo. Nung yung ganyan pa yung mukha ko, as in halata mo talaga na yung tipong yung sasabihin nila na alam mo, ayoko talaga yung mga babaero, gusto ko yung mga thoughtful, tapos sasabihin mo na, uy tara kain tayo, sabihin, ay tara sige. Hindi niya naman ako kilala. Paano niya, ano nangyari dun sa gusto mo yung thoughtful? Bagay. Diba, may ganun talaga tapos pero ang okay lang sa akin yun kasi kumbaga naniniwala ako sa sa basic instincts talaga natin according kay Abraham Maslow. Yun talaga yung isa sa mga basic instincts natin. Pero ang ayoko lang yung dinideny nila na sinasabi nila mga lalaki lang ang natingin sa panlabas. Tama, oo. Which is kasi, dapat hindi lang lalaki, di ba? Oo, quits lang tayo, guys. Kayo din natingin sa panlabas. Mga babae rin, hindi lang kaming mga lalaki. Oo. Lagi kasing ganun laging alam mo yung mga lalaki puro boobs ang tinitignan. Quits lang tayo, maniwala kayo sa hindi.
Yung mga babae nga, pagka naglabas na ng pandesal tilian di ba? Oo. Paglabas na. Sana all may pandesal. Sana all may pandesal. Sabi ni Chan Cruz, 50-50 daw. 50-50 lang. Pandesal, Hindi sa atin, Rio, hindi pandesal, monay. Queso, ano yun? Hindi, ano pa? Mango de praso ba yun? Yung malambot na ano. Malambot. Ayaw mo nang matigas Malambot ang gusto mo. Yung malambot talaga. Braso de Mercedes yata yung sinasabi mo. Braso, masarap yun Braso de Mercedes. Yan. Yung braso something lang naalala ko. Braso. Para quits tayo, hindi yung puro lalaki lang ang natawag dito. Ang pinupundirian ng mga tao. Sa bagay, may mga ganun sige. Magkakaroon tayo ng chance na palawakin natin yung kwentuhan tungkol dyan. Pag nakausap din natin minsan si C. Dapat si C. Matanong din natin si C tungkol dyan diba? Dapat tinanong natin yan kay C. Nung nakaraan. Dahil pinag-initan pala natin si C. Pag nakasama natin siya, kung sakasaling kasama natin siya sa weekend, sige. Magtanong tayo ng mga tungkol. Kasi marami maraming napapansin na lalaki lang yung, parang sa lalaki lang siya napapansin, parang pag ginawa ng babae, wala lang, di ba? Parang ganun. Pwede natin itanong yan. Oo nga, dyan nga sa mga nanonood ngayon, may 5 kasi ngayon, tsaka kay Boss Jigs. Kung may babae man dyan, kung may kilala kayong babae na nakasama nyo ngayon, pakitanong nga. All honesty lang. Ang mga babae, bumabase rin sa panlabas. In all honesty lang. Kung may pwedeng sumagot. Kahit hindi nga yung nanonood lang ngayon yung mga manonood ng replay natin ng ating ng live stream. Yan, pakisagot na lang. Pwede nyo i-comment dito sa natin sa comment box natin. Yan, sa baba. Comment nyo lang dyan Kasi tingin ko talaga, imposibleng hindi. Imposibleng makikita mo yung lalaki tapos, makikita mo yung lalaki tapos, kumbaga, hindi mo kasi makikita yung thoughtfulness Hindi mo makikita yung loyalty. Hindi mo makikita yung thoughtfulness. Ano pa ba yan? Hindi mo makikita yung, ano ba yung tiniklaim nila na hinahanap nila sa mga lalaki? Yung responsible, yung responsible, respectful. Hindi mo makikita yun Respectful, mga ganon. Respectful. Hindi mo makikita yan, guys. Hindi lahat may mga lalaking barumbado na kumbaga barumbado pero hindi mo alam napaka-respectful naman itong mga to. Meron din gano'n. Diba? Si Robin Padilla. Bad boy. Mabait pero medyo bad boy. Ayan. Speaking of Robin Padilla, siya pa rin tingin kong the best na Padilla Sa lahat, Para sa akin. Ano ba? Para sa akin, siya pa rin yung best na Padilla. Sa bagay. Gusto ko rin yung mga niya, yung mga palabas niya ni Robin. Wag lang yung wag lang yung comedy. Hindi ako sanay na comedy yung palabas niya. Action talaga. Yung action talaga. Speaking of comedy, ang nadaanan kong comedy kasi nga hindi talaga ako nanonood ng mga lately na movie. Ang naalala ko pang comedy si Redford White. Yan. Ang yumaong si Redford White. Nako. Dami ng mga yumaong na mga magagaling na comedy, komedyante. Anong pangalan nun? Si Tae. Yung hindi, yun. Sino yung naging kasama ni Requestas? Sino? Laging kasama nino? Rene Requestas. Sino yung kasama lagi ni Redford White? Kasama lagi ni Redford White yung, si Babalu ba? Marami. Di boss, yung Home Along the Riles. Dolphy, yun. Si Dolphy. Paborito. Si Dolphy. Yan ang king of comedy natin, si Mang Dolphy. King of comedy. Yan yung isa sa mga hindi sa YouTube
pagka ako nanood sa YouTube, sorry, hindi ko alam, meron sa YouTube pero nanonood lang po ako. Nagpo-post nun Pag nanood ako, gusto ko lang mawala stress ko, comedy. Si Dolphy, si Vic Soto, or Tito Vic and Joey. Basta comedy, sila yung hinahanap ko. Tapos pag action, Fernando po. Sabi din ni Christian, si Babalu. Yun lagi kasama ni Redford. Si Babalu, marami ding movie na Babalu. kasama si Redford White tsaka si Babalu. Mga sidekick. Maganda daw ang comedy. Ang madalas na sidekick ni Dolphy si Panchito. Panchito. Parang sobrang click nung nila 'di ba? Nung tandem nilang dalawa. Tsaka si pati, 'di ba nag-comedy din si Andrew E? Andrew E, yun, oo. Si Andrew E. Kung gusto mong Comedy lumigaya din ang yan. iyong buhay, humanap ibigin mong tunay, isang pangit. Hindi, actually kung tutusin mo si Blackjack, bago-bago pa nga yun Tsaka pero hindi siya sumikat na sikat, parang ganon. Pero maganda pa naman ang mga kanta ni Blackjack. Yung mga kanta ni Blackjack. Ano na nga ba yun? Ano na nga ba yung ano niya? Yung sumikat yung parody niya ng Night, yung Stand By Me. May parody siya ng Stand By Me, di ba? Tungkol sa bakla Banyo yung Queen, kanta Banyo Queen. din niya yun Teka, maalala. Kanya ba yung Banyo Queen? Banyo Queen kay ano yun? Andrew ba? Kay Andrew yun. Ano ba yung kay Blackjack? Yung meron siyang may kanta kay Papa. Hindi may kanta si Blackjack tungkol sa parang sa tungkol sa trans. Blackjack. Teka, may kanta si Blackjack tungkol sa mga trans meron. Yung sinasabi mo na meron parody na yung lyrics na yun. Teka, inahanap ko rin Sorry, kanta ni hindi ko maalala rin minsan. Pero matinding to boss, matinding trip down memory lane to. Si Blackjack. Blackjack. Iba kasing Blackjack ang lumalabas Kaya ang dami kasing Blackjack. Yung mga sinapa. Ito nga, Philippine nga, lalagay ko. Song lyric. Iba pala yung spelling ng Blackjack niya, letter D. Blackjack. Ano ba yung mga kanta nito? Yun, modelong charing yata yung isa niya. Hindi tayo pwede magpatugtog. Ano yung mahirap na Anong unang line? Modelong charing na na lyrics. Ako ay isang model. Doon sa ermita. Gabi-gabi sa disco. At nagpapabongga. Gusto ko yung gusto ko yung rhythm ng kanta na yun, namatay si Blackjack dahil may plastic sa ulo. Yun ba yung niya? Death niya? Ewan ko, sabi ni Christian, hindi ko alam. Baka tropa ni Christian, baka kababata ni Christian niya. Tropa mo ba yun, Chan? 2016 pala siya namatay, no? Oo. Bakit hindi daw kasali si She? Oo, kasi hindi siya available ng Friday. Baka kung magpa-podcast kami ng weekend, baka kasama. Weekdays, may panggabi kasi si sabi niya Weekdays. Namatay daw talaga. May plastic sa ulo. Sabi nga din talaga sa balita daw, sabi ni Christian. Eto, sabi ni ABS-CBN na ating currently na pinapalitan ngayon. Ano nga ba to? He was married, hindi iba. Namatay kaka-weeds. Baka nga, Hindi ba? Alam ko, kasi isa siya sa mga promoter ng weeds, di ba? Siya yung laging di ba? Kasi medyo yung niya, medyo yung datingan niya yung parang Jamaican-ish na tawag dito na parang get up.
Which is bagay naman sa kanya kasi nga negro siya eh. Legit naman talaga. Blackjack for the win. Dami ring mga ano, no? Mga Naka-ano sumikat. tayo, Boss Jigs, no? Oh, ganun-ganun. No? Naka One one and a half na rin tayo. Ano, Brad? Paano? Tuloy natin ang kwentuhan sa linggo? Muna natin. Oo nga, boss. Pero i-take opportunity ko na tong 6 viewers na Sige, nandito. go lang. Meron ba kayong comment kung anong tingin nyong magandang pag-usapan sa podcast? Or dun din kay Boss Jigs, baka meron kayong suggestion dyan para meron din kaming idea. Sa bagay. Sige, kung meron kayong suggestion na gusto nyong pag-usapan namin ni Ryu, and then kung makakapag-join sa amin si C by this weekend, kasi next namin is this weekend, is either Saturday nga or Sunday, pero hindi ko pa sure, pag-usapan pa namin kung ano yung kung kailan. Hindi pa tayo clear kung Saturday or Sunday, pero yun, weekend sure kami na magkakaroon ulit kami ni Ryu ng usapan. Pero comment down below sa channel dito sa page ko and then sa page ni Ryu, and then ko-combine namin kung ano yung magka-come up na po pwedeng ano. Sabi ni Tommy about the bagyo. Tommy, napag-usapan na namin kanina yung about the bagyo. Pero Kamustahin naman si Tommy. Tommy, napag-usapan namin kanina about the bagyo. Pero siguro pag sabihin na natin may mga nakita siguro boss, kapag may nakita ulit tayo na bagong development sa crisis, worth na pag-usapan ulit. Kasi parang tinakal na natin kanina, mabilisan lang naman kasi yung usual naman na crisis ng bagyo sa atin, yung mga ganun talaga yung malalaking bagyo, like sobrang baha, which is ngayon kasi na tinakal na natin kanina, in-open up ko like yung mga lugar na biglang tinaasan yung kalsada, yung ganito yung bahay pantay, tas ganyan yung kalsada, kalahati ng bahay. So napag-usapan namin yung kanina, bahay lahat. kanina, Tommy, so punta sa bahay. So yun yung mga question kung bakit ba mas mataas yung baha. Kasi sabi nila mas mataas yung level ng tubig sa Marikina ngayon compare sa Ondoy. Yun yung sabi nila. So, ano yung reason? Tapos sabi rin ni Christian, mga batang 90s daw. Mga batang na 90s. Topic. Pwede, sige, pag-usapan natin yan. Pero medyo, ano ba yung napag-usapan natin noong Sunday? May 90s tayo natakal noong Sunday about, pero hindi general sa, about sa mga batang 90s. Magandang topic yan. Siguro papatak to sa kumbaga, kung ano nga yung ano yung mas maganda, ano yung mas pangit. Mas pangit. Pwede natin itakil. Sige. Ano natin yan? Pag-usapan natin yan. Nice. Sige. Basta kung may idea pa kayo sa page ko, sa page ni Ryu, and then doon sa mga nakapollow din sa akin, alam nyo naman, pinopost ko rin to sa YouTube para mas malaki yung media na makover natin So either doon, mag-post din kayo ng comment doon, pwede rin. So mga hindi pa nagsasubs dyan, pwede. Punta lang kayo doon. Meron ka bang Ryu na pwedeng i-promote na na YT rin? Naka-on hold yung boss, yung YouTube ko. Dahil? Inold ng Google. Bakit? May nagawa ka bang violation? Ako naman. Bakit? Inold ako ng Google. Ano daw ako tawag dito, national threat daw ako sa nation. Seryoso? Yan ba yung reason? Hindi naman. Kala ko naman. Pero naka siya ngayon. Naka-appeal ako ngayon. Okay. Inold nila yung YouTube ko. Okay. Kasi kung pwede mo rin naman i-load yun sa'yo mga videos mo dun. Why not, 'di ba? Kasi para ma-share natin throughout ng mga platforms na po pwedeng makita yung natin. Kagapuhan nating dalawa. Hey. Mga kalokohan daw ng batang 90s. Kalokohan ng batang 90s.
Sino ba yung nagtatanong? Wait lang. Sino nagtatanong? Si Christian Cruz, isa yan sa mga State of Decay player, boss. Okay, si Christian Cruz. Ano ba yan? Kaidaran mo? Hindi ko wala actually akong profile nito kay Christian. Ang so far alam ko lang dito ay nakatira sa Chicago. Okay. What's up? Nasa Chicago siya ngayon, ibig sabihin. Chicago. Tapos, hindi siya PC player, Xbox player siya. Alright. Sige. Sige, shoutout sa'yo. Yeah. Yan. Siya, sige. Mag-gaming tayo later. Magsiset up ako ng server. Ano ba? Ano game natin pala? Gusto niyo 7 Days to Die o gusto niyo ibang game laruin natin? Siguro, ano ba boss? Parang trip nyo ba yung State of Decay o... Kasi kung State of Decay, hindi ako mag-stream, magjo-join lang ako sa inyo. Pero kung sa 7 days tayo, mag-stream ako. Kasi alam mo naman kung paano mag-stream ng 7 days. Yung 7 days? Kahit sa akin, okay lang. Kahit State of Decay, walang problema. Hindi, medyo parang na-burnout ko na rin kasi yung State of Decay ko, boss eh. Kung gusto nyo kasi sanang mag-State of Decay, pwede akong sumabay. Pero kung ako mismo ang mamimili, medyo na-burnout ko na yung State of Decay. Kasi kung makikita nyo yung page ko ngayon, mga ilang sunod-sunod na State of Decay. Diretso nga yun eh. Medyo isang buong, meron kang stream na isang buong week na puro State of Decay. Medyo na-burnout ko ata yung State of Decay ko. Jason, what's up? You're late, man. Man, late. Pero thank you sa like. Ano na lang siguro tayo, boss? Mga 7 days. 7 days, sige. Sige, pag off ng natin, ng stream natin, set up ako 15 minutes. Stretch ng konti, tapos on ko yung server. Ano lang kayo, boss? Vanilla lang ang gusto nyo? Naka-vanilla. Day 8 na yata yung vanilla natin ngayon. Nagre-request si Christian Dauntless. Kaso Christian, wala yung mga Dauntless players din kasi. Meron akong isa pang lalo. Si Erica kasi. Si Erica din, hindi ko mang-contact. Nasa Discord lang yun eh. Try mong kontakin si Erica. Sora pangalan nun. Kung maglalaro siya. Sila Ericoy. So yun, vanilla lang ba kayo, boss? Hindi kayo mag-i-install ng mod? Continue lang natin yung vanilla. Mabilis naman siya kasi, mas mabilis ngayon kasi 1 hour lang yung 1 day. Compare nung kinumpleto ko yung 70 days dati. Every 2 hours yung 70 days dati. So, ngayon mas mabilis. Sige, game. Sige. Set up lang tayo. 7 days. Sige. Sa mga sumama sa atin ngayon, salamat sa mga bumisita, sa mga nag-comment dito sa page ko, sa mga nag-comment kay RyoZen101. Salamat sa inyo. Huwag kayong makakalimot na sumama ulit dito sa aming streaming. Sa mga nanonood sa atin sa ibang bansa, thank you sa inyo lahat. At doon sa mga manonood ng mga replay natin na hindi umabot doon sa mga unang pinag-usapan namin, sana panoorin nyo ulit. Yan. Salamat sa inyo guys ha. Ryu? Ang tabayanan sa susunod na kabanata. Teka, may nagsasalitang ganyan eh. Sino na nga ba yan? Parang... Hindi ko rin alam kung saan pulot tong mga to. Hindi, Brad, hindi ko lang maalala talaga kung sino nagsalita niyan eh. Pero meron nagsalita niyan. Ano bang outro ng TV Patrol nga pala? Gusto mo? Yusen 101, nagbuulan. Bagay na bagay kasi yung ganun kay Sean eh. Yun yung boses niya na radio announcer eh. Si Sean yata busy sa pagdadrive ng Eurotruck. Eurotruck boy. Alayo na. Siguro kung ginawa ni Sean yun sa totoong buhay, ang yaman na nito ni Sean. Totoo. Sa ibang bansa, like sa US yata, mahal ang mga bayad sa mga truck driver. Mahal. Kasi dito sa Japan, mahal yung ganun. Wow. Pwede. Kasi boss, deserve din nila yung sweldo na yon. Kasi alam niyo ba kung gaano kasikip ang mga kalsada dito? Hindi. Tapos 18-wheeler driver ka. Saludo rin. Pag may nakikita akong 18-wheeler na yung sumisyete sa mga kalsada dito sa Japan, pasaludo talaga ako eh. Ang hirap nun, bro. Oo.
Tapos, ang kalsada sa Japan kasi, boss, masikip talaga, masikip. Kailangan eksperto ka talaga mag-drive. Mm-mm. Tapos kapag sumete ka dito ng 18-wheeler, talagang saktong-sakto yun. Mm. Kaya talagang mapapasaludo ka maski kung ano man yun. Okay. Sige, kaya mahal yung ano nila, no, yung talent fee. Sana all may talent fee. Yung mga makaka-discover po sa amin, ready na po kami mag-sign ng contract ni Ryu. Pwede kami mag-fan sign. Pwede mag-fan sign din kung gusto nyo. Wala lang pong boobs ha. Wala kami nun. Pwede mag-fan sign kaso hindi nyo mababasa kasi ang pangit ng sulat ko. Sulat ba? Digital, Brad. Baka pwedeng digital. Digital fan sign. Digital fan sign. O siya, sige. Magpaalam na. Ito ang yung lingkod si Boss Jigs. Yan ha. Yo. Hey. GG na.